Hello guys, ito ngayon ang inyong opayong sa labas. So tingnan natin ang update ng mga tinanim ng mga Korean dito sa labas. Kasi palamig na ang panahon. So lumalamig na, ibig sabihin malapit ng taglagas, no? Pa-fall na, pa-fall na. So pagkatapos ng fall, it's a winter. Winter na sa Korea. Kasi tuwing gabi at madaling araw ay lumalamig na ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin, wala na itong summer. So ito na ang kanilang mga sili. So far yung mga sili nila was already harvested maybe last week, kasi wala na yung mga ripe na sili, tanggal na. Punta tayo sa palay naman nila ayun, mga kaibigan. So, mga palay nila is ready for harvest na, maybe after 2 weeks harvest na nila yan yung mga palay nila, kasi pwede na siyang i-harvest, no? Yung mga palay nila is very organic, kasi hindi sila naglalagay ng mga fertilizers. Nilalagay nila is mga tae ng mga animals, mga baboy, ganun siguro. Kasi every time na nagtatanim sila, sobrang lakas ng amoy ng tae, gawa ng organic fertilizers ang nilalagay nila. Hindi sila naglalagay ng mga chemicals katulad sa Pilipinas na tumataba ang mga pananim dahil sa mga chemicals. Dito naman is very organic. Yan yung mga palay nila. Kahit ang lakas ng hangin noong nakaraang linggo, ilang weeks na bumagyo dito sa South Korea, is okay pa rin ang kanilang mga palay, no? Tayong-tayo pa rin. Wala kang nakitang mga natumbang palayan, no? Dahil sa mga nagdaang bagyo. Almost 1 month ang bagyo dito sa Korea. Pero ang bagyo nila dito is lang. Hindi naman siya totally bagyo. Parang ulan lang. Ulan lang sa atin sa Pilipinas. So kapag bagyo talagang dadaan dito, wala. Lahat yan. Hihiga lahat yan. Yan mga palay nila, no? Daming bunga ang nilang mga palay, kasi very organic ang kanilang fertilizers. So palubog na si Haring Araw dito sa South Korea, no? Masarap talagang gumala dito sa balayan, kasi mafe-feel mo talaga yung peace of mind. Mawawala temporarily ang iyong mga problema, mga iniisip na babayarin, mga iniisip na mga utang, mga iniisip na susuportahan sa Pilipinas, ganun. So dito ako laging nagtatambay sa palayan para panandali ang makalimutan ng mga bagay-bagay na makamundo, no? makamundong iniisip ng inyong opayong, no? So dito tayo tumatambay. Yan, ang gandang paligid, parang nasa lang ako, nasa bukid sa Pilipinas, no? Yan. So pagdating naman sa kalawakan, yan sa langit, sobrang linis ng langit, no? Kasi nga maraming mga factory ngayon dito sa South Korea ang temporarily na nagsarado, kasi humihina mga factory dito sa Korea. I think hindi lang sa Korea, all over the world humina mga pagawaan, or humina ang economy, no? Bumagsak ang economy dahil sa matinding problemang kinakaharap ng buong mundo. So pagdating naman sa ating langit is malinis na siya, nilinis na ng sarili niyang nature, that's unnatural because of the temporarily shutdown of different factories all over the world. Kaya ang ating sky is very blue.
So it's a good news for us, a living creature of God. Guys, no, magandang tanawin, palipas problema. So bukas is Monday na naman, so hataw na naman ang inyong upayong sa daily job ko dito sa factory ko dito sa Korea. Kasi ang ginagawa namin sa factory is gumagawa kami ng Korean longganisa. Gumagawa kami ng Korean longganisa. Ngayon, since mahina ang production ng Korean longganisa, gawa ng maraming mga restaurant sa South Korea ang temporary na nagsarado. So kapag humina ang ginagawa naming longganisa, ang ginagawa ng amo ko is dinadala ako sa doon sa branch office niya o branch factory niya, para doon ako magtrabaho, mag-aahit ako ng mukha ng baboy. Doon ako lagi nag-aahit ng mukha ng baboy. Ang pagkakaiba doon sa pag-aahit ng mukha ng baboy, pagdating ng mga deliveries, no? So ang mga deliveries doon is mabibigat kasi ulo ng baboy yon. So malalaking ulo ng baboy. So every time na may deliveries is tumutulong ako sa pag-receive ng deliveries para ibaba yung mga ulo ng baboy at ilagay sa lagayan. So yun ang mabigat. So nakakaramdam ako lagi doon ng pagod. Sumasakit ang likod ko, sumasakit ang lahat ng parte ng aking katawan gawa ng pagod. Kasi overwork tayo doon, buhatan, ganun. So pag babae ang nandun, madali lang sa babae kasi nakafocus lang sila sa pag-aahit ng mukha ng baboy. Pero pagdating sa mga lalaki, is obligadong tumulong sa mga deliveries, buhatan, all around task ka doon. So kwan lang, tiis lang at kailangan nandun yung tiyaga para malampasan natin ang mga paghihirap, malampasan natin ang mga pagsubok na dumadaan sa atin araw-araw. So kwan lang, happy lang, good vibes lang tayo mga lodi sa mga daily works natin, kasi kahit papaano ay nagpapasalamat tayo ng marami sa Panginoon dahil kahit papaano ay binibigyan pa rin tayo ng magandang trabaho, magandang opportunity na maipagpatuloy natin ang ating pagtatrabaho dito sa South Korea para lamang masuportahan natin ang ating mga pamilya sa Pilipinas at magampanan din natin na mabayaran ang mga bayarin natin sa mga investment, ganun. At kung may mga sobra ding akong mga naitagong pera, ay nagbibigay din ako ng tulong sa ibang kamag-anak na nangangailangan ng aking mga tulong. Pero pag wala talaga akong budget, is sorry for them, kasi hindi talaga kaya ng power ko na suportahan lahat sila. Kasi kailangan ko rin mag-ipon para sa sarili ko, kasi once na ako'y magkasakit at wala akong maipon dito sa Korea, eh kawawa naman ako, no, mapapabayaan ko ang sarili ko. So yon, yung mga palay na over, sarap umani ng mga ganitong palay na mabunga, daming bunga, tapos malinis, tayong tayo, ganun. Hindi ka mamroblemang mag-harvest. Actually ang harvesting nila dito is reaper. Parang sa Pilipinas din reaper, no? Hindi na sila kumukuha ng mga tao para tagagapas, reaper. So improving ang technology dito. Ganoon din naman sa Pilipinas. Yung mga palayan doon is reaper ang ginagamit nila every time na mag-harvest ng palay. So ang tatamaan naman doon is yung mga kababayan nating umaasa lang sa paggagapas. So wala na silang kikitain every time na may harvest, kasi may mga reaper na ganun, mga tracer na ganun. So kawawa din yung mga pinakamababang mamamayan doon na umaasa lang sa pagha-harvest, no. So hopefully mabigyan din ng magandang trabaho ang ating mga kababayan na umaasa lang sa mga ganoong hanap buhay, no. So at gabay din ng ating mga mahal na
Panginoon na mabigyan ng katuparan din ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan din ng kanilang mga anak na makapaghanap din ng magandang trabaho sa ibang bansa or sa Pilipinas din syempre. So yun po ang kagandahan dito na nandito tayo sa abroad, kasi umaasa lang tayo sa trabaho natin sa factory. So far so good naman. Ang aking mga family sa Pilipinas ay kahit papaano nakakaraos din naman, kasi bukod sa suporta namin monthly na nagpapadala din kami sa Pilipinas kapag sila ay nasa short, meron din naman kaming inaasahan na mga maisan sa Pilipinas, mga na-invest na namin na maisan para pagdating ng araw at mag for good na kami sa Pilipinas, hindi na rin siguro kami babalik sa gaya ng dati na sobrang hirap ng buhay, no? Kasi nung araw talagang sobrang hirap din ng buhay namin ng araw. Naging pan lang kami, taga-saka ng bukid. So hindi namin pagmamay-ari yung mga bukid na sinasaka namin. So umaasa lang kami sa biyaya na bibigay sa amin every time na may nasasaka ang aking tatay, no? So yun lang, dasal, tapos tatag ng loob, sipag at syaga, tiis ganon. Saka pagdating dito sa abroad, iwas din tayo sa mga foreign temptation gaya ng pagsusugal, pagkakaroon ng couple, pagkahilig sa pagpunta sa club, ganon. Yon, pagpapautang, ganon. Yun ang iwasan natin dito sa pag-abroad, para sa ganon makaipon tayo ng maganda-ganda at magampanan din natin ang tungkulin natin bilang OFW, at para matulungan din natin ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So yun lamang po ang aking na-share lang po, ang aking buhay dito sa labas, no? Para hindi lang tayo makafocus sa Korean language, kasi yung mga ibang viewers ko is nahihirapan sila mag-analyze dun sa aking discussion, kasi nga mahirap nga talaga yung Korean language. Kahit ako nga na matagal na sa Korea, nahihirapan pa rin ako sa level 3 hanggang pataas sa Korean language. So majority is kwan lang ako sa basic Korean language, no? So yun lamang po mga lods. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Alex Opayong Vlog, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ng inyong nag-iisang opayong ng Korea. Thank you, saranghamnida, and bye bye. See you on next video mga lodi, mga ka-good vibes, mga kababayan, mga kapatid. Salamat po, kamsahamnida.